Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Hailey Marks. Ngayon mga kaibigan ay ibabahagi ko po sa inyo ang tungkol po sa pag-combine po ng atin pong subvendo ng atin pong Wi-Fi 5 mga kaibigan. Napakadalit, napakasimple lamang at sundan nyo lamang po yung atin pong ituturo po sa inyo. So yung unang gagawin natin syempre, i-connect nyo na po or i-power on na po ninyo ang inyo pong subvendo ng Wi-Fi 5. Pagkatapos, ang gagamitin natin ngayon sa inyo na tutorial ay ang computer ko or laptop, pero same pa din ito ng pag-setup ng inyong mga cellphone, no? So, pupunta lamang ho tayo sa atin pong SSID or dun po sa network settings natin at hanapin ho natin yung pangalan na yung pangalan diyan na Wi-Fi 5 soft, no? Kailangan nating makita yung SSID or yung pangalan na Wi-Fi 5 soft. At nang sa ganun ay makombine natin siya sa atin pong main piso Wi-Fi. Okay, so hintayin ko lamang saglit kasi hindi ko siya mahanap. Ito. Ang nakalagay dito mga kaibigan ay Wi-Fi 5 Nodemco setup, no? Pag i-click natin to, meron pa pong password, no? Manghihingi ito ng password. Ang password nito is Wi-Fi 5, capital letter W, small letter na I, capital F, small letter na I, Wi-Fi 5, then underscore. Okay, so 2211. 2211. Lalagay ko siya sa screen. So click next at saka yes or connect lamang kapag cellphone po ang gamit ho ninyo. At make sure na magiging connected ho tayo sa atin pong Nodemco, no, na atin pong gamit. So ngayon di ako nakakonect. So syempre ulitin natin, baka mali yung password na binigay ko, no. Next, click next, and yes. Hintayin natin na magiging connected ho tayo. Wi-Fi 5 underscore 2211, no? So, yan lamang po yung password na atin pong gagamitin dito. So, again and again, uulitin ko naman kasi mali yung nalagay dun sa password daw. So, make sure na tama, 2211, kulang isa. Okay, 2211, click next, then yes. So, hintayin lang natin mga kaibigan kung matagal man yung atin pong connection, no? Bago makombine natin or makonect natin. Ito, tulad nito mga kaibigan ay ayaw pa din. So, let's try again, no? Yun lamang po ang ating gagawin dito. So, click natin ulit. Tama naman yung password. Click yes. Kung ayaw siya mag-connect mga kaibigan, so ang gagawin natin ngayon is ilapit natin yung atin pong subvendo sa atin pong location kung saan tayo gumagamit ng ating laptop or cellphone. Kasi PC ho ito, computer ito. So ang gagawin ko ngayon kasi ayaw niyang mag-connect is itatransfer ko siya malapit sa akin, okay? So ito na mga kaibigan, nilapit ko na yung ating subvendo para tayo ay makakonect, no? Kasi kulang, parang di niya abot yung ating Nodemco, no? So ngayon try natin again. So lagyan natin yung password 3211. Check natin, tama. Click next, then yes. So ito may bigan, yun nga po yung solusyon kapag ayaw po mag-connect. Ibig sabihin, medyo malayo ho tayo dun sa atin pong subvendo mismo pag tayo po ay nag-combine. So ilapit natin sa ating location at ang sa ganun ay ayun, mag-connect tayo sa atin pong subvendo. So kung ayaw for example, may bigan ayaw mag-pop up ng IP address. So yung IP address default ng ating Nodemco is 192.168.4.1. Then click. Okay, so ayan yung authentication pala. So yung gagawin natin ngayon is connect po muna tayo sa atin pong admin. So disconnect tayo sa ating subvendo. So dapat ito yung una na atin pong gagawin, no? So nalimutan ko siya kaya balikan natin. So unang gagawin is papasok muna tayo sa ating admin, no? Kasi may kukunin tayo doon. Balikan natin yung Nodemco mamaya. So 10.0.0.1/admin click next. Tapos yung default password niyan is Wi-Fi 5 soft. Yung
password ng Wi-Fi 5. So, ayan. So, click login. Tapos, ayan. Napasok na natin. Punta tayo dito sa system. Tapos, settings. So, scroll down tayo. Tapos, hanggang makita natin itong sub-vendor request list. Ito. So, ito yung kukunin natin, yung key. So, click yung pencil. Tapos, copy natin itong numbers and letters. Ayan, copy natin yan. Tapos, pupunta na tayo ngayon sa atin pong Nodemco or sub-vendor. Kukonect na naman po tayo ulit. Okay, balik tayo. Ayan. Tapos, hanapin natin yung ating Wi-Fi 5 Nodemco setup. Connect tayo, maibigan. And automatic po itong magko-connect kasi kanina ay nalagyan na po natin ng password, no? Na-save na po ito. So, hintayin lamang po natin na magiging connected tayo sa atin pong, ayan, nawala. Hindi naka-connect. Again, connect tayo, maibigan. Ayan, connected tayo. So, yung default admin IP niya is, again, type natin 192.168.4.1. Okay, click. Okay, so ito na. Sa authentication, yung kinapi natin kanina, i-paste natin dito. Okay, so right click, tapos paste. So yan na yun, kinapi natin dun sa admin. So ngayon naman, scan natin yung atin pong SSID ng ating main piso Wi-Fi. So, again, tip po ito, kapag naka-dual band ho kayo, tapos mag-sub-vendo ho kayo, huwag ho ninyong i-bind ang inyo pong frequency or band ninyo. So, dapat separate ho ito. Gaya nitong ginawa ko, Window Tester 1 and Window Tester 2. Meron tong 2. Pero hindi niya abot kasi 5G yung isa. So, kukopyahin natin tong Window Tester 1. Copy natin yan. Tapos, ilalagay natin dito sa SSID. So, paste natin. Right click. Tapos, paste. Ayan. Sa cellphone, ganun din. Tapos, click Save. Ayan. Click Save. So, syempre, mga 10 seconds siguro bago natin pasukin ulit ang admin. Ayan. Scan, config, save. Okay, so yung gagawin natin ngayon, mga kaibigan, para talagang totally connected ho tayo. Okay, balik tayo sa ating admin muna. Connect muna tayo again. So, gayo din ng cellphone, babalik tayo sa atin pong main piso Wi-Fi, no? Itong Window Tester 1 natin. So, kukonect lamang po ako. Tapos, habang magko-connect tayo, maibigan, ito, connected na po siya sa cellphone or sa laptop natin. Punta tayo sa ating admin, 10.0.0.1/admin, automatic kasi nakapasok tayo kanina. So, pagpunta natin dito sa settings, tapos system pala, tapos settings, tapos scroll down. Okay, scroll down tayo. So, ayan, nakita ho ninyo sa sub-vendor request list, dapat mayroon pong nakasulat dito or accept na word para ma-accept nyo yung sub-vendor. Pero wala pa ngayon, i-try natin i-refresh. Yan. Pag ayaw po ma-refresh, maibigan, ang gagawin ninyo is i-off muna natin yung atin pong sub-vendor. Okay? Off muna natin saglit. Tapos balik natin. Ito, ginagawa ko ngayon. So, ayan, binalik ko na. Pagkatapos nito, siguro mga 5 to 10 seconds, i-refresh natin itong ating mga kaibigan, itong ating admin. Okay? So, try natin ngayon. Refresh natin. So, scroll down. Ito, scroll down tayo. Ayan. Nakita ninyo, meron na word na accept. So, ganun lang kasimple, di ba? So, click accept. Tapos, makikita natin dito sa baba. Ito. Kahit cellphone maibigan, scroll down lang. Makita ninyo, naka-offline pa. So, hintayin lang natin na magiging online yan. Tapos, dito naman, pwede natin i-rename. For example, lagay natin to sa kabilang tindahan ni tindahan ni Marites. Tindahan ni Marites. So, click save para malaman nung maghulog na doon siya maghulog, di ba? So, ngayon, na-refresh, nakita ninyo online na. So, ibig sabihin, pwede na natin gamitin yung atin pong sub-vendor. So, ganun lamang po siya kasimple, mga kaibigan, no? Sa pag-combine ng sub-vendor. So, make sure na meron din po tayong license na mabibili or nabibili. Kung kayo po ay bumili sa akin ng complete package, naka-box na sa Shopee, syempre free na po ang license na yon. Kontakin ninyo ako para ma-transfer ko sa account niyo. So, paano siya mag-activate? Simple lamang. So, atin na pong pag-usapan dito. Click lamang ang 3 dots
Tapos makita nyo po dito is activate. Click yan. So dito nyo ilalagay yung activation key na mabibili ninyo. Tapos yung email na gamit ninyo. Ang name ay wag na po ninyong lagyan pa ng pangalan. So ang gagawin lamang nyo is confirm. Then yun, magiging successful na po yun at magagamit na po natin ang atin pong sub-vendor. Sa mga kaibigan natin dyan na bago pa lamang po sa atin pong YouTube channel at sa mga kaibigan natin na hindi pa po nakasubscribe, mag-like ho kayo, mag-share ng ating video. Pasubscribe naman po mga kaibigan kasi na bagong-bago po yung atin pong YouTube mga kaibigan. At nang sa ganun ay gaganahon ho tayong mag-upload pa ng iba pang mga video tutorial. Again, magandang araw sa ating lahat and God bless us all.